punta naman po tayo mga kababayan dito naman sa isinampang demanda ni General Torre kay Duterte na kung saan mismong lantarang sinabi ni General Torre na handa po siya sa kahit na anong consequence na mangyayari mga kababayan dahil po sa ginawa niya na pagdidemanda laban po dito kay Digong mga kababayan. At dito mabibigyan din po tayo ng update patungkol po dun sa nakita ni General Torre ng kampo nila mga kababayan doon sa PC at saka po sa cellphone nitong si John Abines. Ano po ngayon mga kababayan, na ito pakinggan po natin muna itong patungkol kay Duterte. General Torre, good morning po and welcome to Balita Tapatan with Peter Enriquez, sir. Good morning po sa inyo, sir, at good morning po sa inyo mga tagapakinig. Good morning, General. Thank you po again. Good morning, ma'am. General, so last week talagang usap-usapan po ito, no? Na kayo po ay nagsampa ng kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Dahil nga po do sa kanyang mga binanggit, na sabi nyo nga patay tapos pag sineryoso joke lang. Ano na po ang update dito sa kaso na to? Has it been filed already, General? Well, it is still eto mga kababayan, gusto ko lang i-clear sa lahat, hindi po natin kalaban yung mga kakamping. Sa panahong ito mga kababayan, nagpapasalamat pa tayo do sa mga kakamping kasi ipinagtatanggol nila ang presidente natin. Kasi kung tayo lang mga kababayan, hindi natin kakayanin sa sobrang dami ng vlogger nitong si Digong. Ano po, ulitin ko hindi natin kalaban yung mga kakamping mga kababayan kasi sinusuportahan nila ang gobyerno ni PBBM. And then hindi din naman natin kalaban etong mga DDZ mga kababayan. Sila lang naman kasi ang tumuturing sa atin na kalaban kasi nga gusto nilang mapatalsik itong si PBBM sa Malacanang kasi gustong-gusto nila na makuha yung posisyon sa pagka-presidente ni Sara Duterte. Gusto nilang maiupo etong si Sara para masunod yung agenda mga kababayan ng mga pro-China. Ano po nung China mga kababayan. Kasi nga kung titingnan nyo, di ba ang isa sa pinangkakapitan ng China mga kababayan ay etong si Sara Duterte. Kasi nga yung China ngayon, yung mga Chinese media, hindi ko naman po nila lahat, ay isa sa nagpapakalat ng black propaganda laban kay PBBM at isa rin sila sa nagpapabango ng pangalan ni Sara Duterte. Kaya uulitin ko mga kababayan, sa panahong ito ngayon, hindi natin pwedeng gawing kalaban ang mga kakamping kasi unang-una sinusuportahan po nila at ipinagtatanggol nila si PBBM. Ano po, inirerespeto nila yung posisyon ni PBBM bilang presidente ngayon. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Undergoing the case build-up DC-20. At meron pa nga isang bagong batas na idadagdag doon sa mga na-violate. Yung meron doon kasama doon yung joke. So, pinag-aralan namin lahat ng mga po pwedeng buong kaso regarding that matter. So, tama po ba na nasa fiskalya na or about to be filed pa lang po? Sa ngayon kasi may bagong circular ang ating Department of Justice, yung DC-20 para sa case build-up. Bago isang pa sa fiskalya, yan ay dumadaan sa evaluation ng isang team para mapalakas at mapataas ang certainty of conviction na tinatawag. Opo. General, yung pong itong pagpa-file ninyo, ang maraming katanungan sumesentro dun sa kayo po ba personally ang nag-file nito and did you get the blessing of the Chief PNP? Well, first and foremost, ang pagpa-file ng kaso na yan ay nasa ambit ng trabaho ng CIDG, ano? It's a violation of law and sa tingin namin it has a magnitude na hindi kayang resolbahin ng mga ordinary frontline police station sa baba. So, I believe na yan ay talagang para sa CIDG at dahil yan, ako mismo ang nagtumayo na complainant yan. Sapagkat nakita natin na ang tao naman nating inasunto ay mataas din naman ng estado. Kung kaya para pag magkita-kita kami sa korte, ako ang complainant, kumuha siya ng magaling na defender sa kanya. Yun! Ano ngayon mga kababayan? Di ba sinasabi ng mga DDZ, nako malabong banggay niyan si Tory si dating Pangulong Duterte? Kasi ang laki ng utang na loob ng PNP sa dating presidente kasi tinaasan, dinoble yung sahod nila. Ngayon mga kababayan, ano yung sinasabi dito ni General Torre? Siya yung complainant mga kababayan, tumata yung complainant, ang gawin na lamang ni Duterte, kumuha siya ng magaling na abogado na magdi-defend po sa kanya. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Pumasok sa isip ko nung nakita ko po ang inyong ginawa, General. Ang tapang po ng inyong ginawang pronouncement. Dahil po, kayo rin po ay nasa posisyon. Hindi ka po ba natakot na baka mamaya what you're doing now might cause you harm sa iyong career, sa iyong pagtakbo bilang maganda na nga po ang inyong estado ngayon sa PNP? Sa atin po kasi trabaho na lang yan lahat Kung ano man ang maging consequence, we're ready for it. And hindi naman natin pwede sabihin niya at the end of the day, joke na lang ang lahat. So, yun nga, sa ating ang punto ko
dyan is, ito mabigat na magnitude. Hindi ko isasalang ang aking mga tauhan dito na at the end of the day, may iwan sila sa ere. And if there's something that has to be done, nasa tingin ko, medyo mabigat din ang consequence pagdating ng panahon, I have to do it. I will take the cudgels for my organization na napag-usapan naman namin ni General Marvilla at the end of the day nung ako'y mag-feedback sa kanya. At sinabi niya naman, good job, okay yan, trabaho mo yan. Nag-consult ka po ba with lawyers before you did this decision? Yan dapat mga kababayan ang mga law enforcer na dapat pamarisan at tularan. Hindi iniisip yung mangyayari sa kanya or kahihinat na ng posisyon niya or ng trabaho niya mga kababayan. Basta magawa niya ng tama yung trabaho niya, yun na yun mga kababayan. Kasi nga, alam naman natin mga kababayan darating yung araw na mapapalagay ulit sila sa kapangyarihan, kung palarin sila mga kababayan at gagawin nila ulit yung ginawa nila dati na gumaganti sila sa mga kalaban po nila sa politika. So darating din yung araw na yan kung sakali na palarin sila. Pero ang maganda kasi dito mga kababayan, kita nyo naman kung ano yung sinasabi dyan, patungkol po dyan ni General Torre. Kung sakali man na mangyari yung panahon na yan mga kababayan, nakahanda siya sa kung ano man yung mangyayari sa kanya, sa trabaho niya. Ang mahalaga, ginawa niya ng tama yung trabaho niya. Kaya nga mga kababayan, kung dumating man yung point na etong si General Torre matapos na yung term niya as a PNP chief mga kababayan, maganda kung etong si General Torre ang susunod. Kung sakali na matapos yung term ni General Marbil mga kababayan. Mas maganda kung magiging PNP chief din etong si General Torre kasi sobrang tapang mga kababayan at talaga may paninindigan. Kahit pa big fish, kahit pa dating presidente yung kalaban niya mga kababayan or kalaban niya sa demanda, sa kaso mga kababayan, hindi niya inaatrasan kasi nga ang alam niya, trabaho niya po yan. Kailangan niyang gampanan yung sinumpaan niyang trabaho, yung sinumpaan niya na tungkulin. So ngayon ipagpatuloy pa natin. General. Oh yes, of course. Ang nag-file yan in my behalf is the legal service, PNP legal service yan. So hindi yan private lawyers, hindi yan ginawa sa private capacity. Siguro, personality lang sa private capacity sa akin dahil siyempre may personal na pananagutan ako dyan kung ano man ang mangyari sa mga kaso yan. Pero I did it in behalf of my organization. Kaya ang nag-file din at tumulong sa akin dyan sa pagbuo ng pagbalangkas ng mga kaso na yan ay ang mga lawyers ng PNP Legal Service. Ano po yung nakikita ninyong maaaring maging papuntahan netong inyong i-file? Will this have a huge effect doon sa pinag-uusapang impeachment case? I don't think na may bearing ito. Nung final ko ito, wala naman sa isip natin ang impeachment. Tsaka yung impeachment kasi hindi dapat pangunahan yung Senado dyan because at saka ang Congress. Tama! Nasa kanila yung poder sa regarding that matter. Ayan mga kababayan napakinggan nyo yung sinabi ni General Torre about sa isinampanyang demanda laban po dito kay dating Pangulong Duterte. Ang sabi niya, kumuha na lang na magaling na abogado etong si Duterte na magdidepensa po dito kay Digong mga kababayan. And then, haharapin niya etong si Digong kasi nga siya yung tumatayo na complainant mga kababayan noong kaso na ipinail niya laban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ata ay patungkol dun sa pagbabanta ni Digong mga kababayan na ipatutumba yung 15 senators. Dahil kung titingnan nyo, kahit naman etong si Coco Pimentel, sinasabi niya na hindi po magandang biro yon. Kung biro man yon, hindi po magandang biro yon. Kasi nga kung pagbabasihan din natin, yung nangyari sa panahon ni Duterte, yung kakamping mga kababayan ata yun na sinampahan niya ng demanda or ipinadampot niya mga kababayan na nagbanta sa buhay nitong si Digong. Kung yun nga ipinadampot agad-agad mga kababayan, eto pa kayang si Duterte, pwede nilang gawin na dahilan na joke lang yung pagbabanta nila sa buhay ng may buhay. Hindi po pwedeng yan mga kababayan, gawing dahilan na biro lang. Kasi kung titingnan nyo, nung nagsalita si Duterte, na nagbanta siya sa buhay ng 15 senators, nagsigawan yung mga taong nanunood doon. Ano yung sabi ng mga tao? Patayin, patayin. Ibig sabihin may base pa rin, may bisa pa rin. Mga kababayan, yung mga salitang binibitawan ni Duterte lalo na at dati po siyang presidente ng Republika ng Pilipinas at may mga bulag na taga-suporta pa rin po siya na nakikinig po sa lahat ng sinasabi niya at yung iba nga mga kababayan, once na mag-utos lang itong si Duterte na sugudin yung Malacanang ay susugod nga yung iba dyan ng mga taga-suporta niya na bulag kay Duterte mga kababayan. Kaya dapat hindi po basta-bastahin lang or sabihin biro-biro lang yung mga sinasabi niya kasi mga kababayan sa panahong ito hindi na pwedeng biro-biro lang. Kasi kung sa panahon ni Duterte yan, baka nga kung normal na tao yung nagbanta dyan, baka ipinadampot na. So ngayon, punta naman po tayo mga kababayan, dito sa isinampang kaso mga kababayan ni General Torre
dito po kay Jun Abines. Kung matatandaan nyo, si Jun Abines yung vlogger na umiiyak. Ano pa, pagkatapos magbanta now, iyak later. Mga kababayan na nagsasabi na ginipit daw yung kanyang karapatan pagdating daw po sa malayang pamamahayag. At isa pa dyan mga kababayan, eto rin si Abines yung naghamon at nagmura laban po dito kay General Torre. Ngayon, di ba mga kababayan, kung matatandaan nyo, may sinasabi itong si Abines na kinuha yung kanyang PC at yung kanyang cellphone. Ngayon mga kababayan, pakinggan natin etong nadiskubre ni na General Torre sa cellphone ni Abines mga kababayan at saka po sa PC nitong si Abines. Kaya nga mga kababayan, sa pagkakataong ito, dapat kumuha na si Abines ng magaling-galing na abogado kasi matibay yung ebidensya laban po sa kanya ni General Torre. Eto, pakinggan po natin mga kababayan. Yeah. On another case, General Torre, yung pong mukhang pinapurihan kayo ng lower house, ano po? At sinabing maganda nga na kayo yung nag-file ng kaso laban doon sa Cebu-based vlogger. Can you update us on that particular case also, General? Ako nagpapasalamat sa ating mga kongresista at sa iba pa mga tao na nagpahayag ng kanilang suporta sa ating mga ginagawa regarding dito sa fake news. Ako talaga nagpapasalamat dyan sapagkat it reinforces my belief talaga na talaga namang marami ang gusto magreklamo regarding this matter. Hindi lang nagbibigyan ng pagkakataon at hindi lang nagkakaroon ng boses. Sapagkat, well, it's, the process of litigious, ganun talaga. Napakadali lang ang paggawa ng content na libelous, pero ang reklamo, ang process ng pagreklamo at pagsasampa nito sa kaso sa korte ay medyo tedious. Kaya nakita ko na marami nga naman talaga ang naging biktima na hindi na lang nagsasalita at ngayon ay nakakita sila ng pag-asa na ganito pala, pwede na palang gawin talaga ito. At nagkakaroon tayo ng hope din as part of the PNP na ang iba pang mga may mga reklamo regarding that matter ay hindi magatubili na pumunta sa atin for redress. Saka mga kababayan, tandaan nyo yung ginawa ni Jun Abines na pagpeke ng mukha ni General Torre, inedit yung mukha ni General Torre, ikinapit dun sa katawan ng ibang tao na nakaratay sa ospital, yun mga kababayan ay may actual malice na kasi sinadya niya yung pag-edit ng picture mga kababayan, sinadya niya yung pagpo-post sa kanyang social media para sirain etong si General Torre na naging dahilan ng pag-aalala ng mga kamag-anak, kaibigan, taga-suporta nitong si General Torre mga kababayan kasi nga akala na mga kababayan Pilipino natin totoo na isinugod sa ospital eto pong si General Torre at dahil nga doon mga kababayan ay etong si Jun Abines ay nahaharap po sa patong-patong na kaso na isinampa ni General Torre laban po sa kanya. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Concerns. Okay. Ano po ang thought process dito kung pwede naming itanong? Tsaka take note mga kababayan may isa pa daw vlogger na isusunod si General Torre. Pakinggan nyo yung sasabihin dito. General Torre, ano po? Kasi isa lang po itong vlogger na ito and there are several more vloggers na I think na talagang katakot-takot ang ibinatong mga akusasyon laban sa inyo at mga fake news. Ano? So is this a case of sampulan natin ng isa? Yan. Hindi naman. Nagkataon lang talaga na very vitriolic itong ginawa ni Jun Abines. Talagang pagising ko isang umaga, puno ang aking cellphone dahil nagtatanong ang mga tao. Sino dalawa ni Jason Sa? Ito si Jason Sa. Susunod natin yan. At, anyway, may mga kaso naman siya initially dun sa Kibuloy case. Kaya pinrioritize ko na muna si Abines. Dahil inuna lang si Abines mga kababayan pero isusunod na etong si Jason Sa. Bagamat may mga kaso pa na nakapending laban po dito kay Jason Sa, isusunod daw po siya ni General Torre. Inuna lang talaga etong si Jun Abines kasi nga kay Jun Abines nagmula yung balita na na-ospital etong si General Torre and then mga kababayan ikinalat nitong si Jason Sa. So silang dalawa mga kababayan yung partner in crimes dyan po sa pagpapakalat ng fake news na yan. Kaya nga ngayon sinasabi dito ni General Torre na isusunod niya etong si Jason Sa mga kababayan. Pinagtuunan niya lang talaga ng pansin etong si Jun Abines kasi nga si Jun Abines mga kababayan yung pinagmulan nung fake news na yon. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Talaga namang pagising ko siya umaga, puno nga 3,000 messages sa Viber at saka sa Messenger, nasa GSM, punong-puno, umuusok ang cellphone ko dahil dun sa ginawa nila at nagtatanong ang mga kaibigan ko at concerned kung ano nangyari sa akin. General, bakit hindi niyo po muna ito dinala sa House of Representatives? I mean, dahil yun din naman po ang kanilang pinag-uusapan. You decided to file na lang a case against Abines instead of... Wait lang, basahin lang natin yung comment. Sabi dito ni Jess Matignas, Idol, pakitalakay ang meeting noong binomba ang Plaza Miranda. Meron bang balitang ganyan? Alam ko matagal na yan.
Kung nanonood ka sa akin ng matagal na panahon, balikan mo yung mga old video natin, natalakay na natin yan. Kung ngayon lang yan, hindi ko pa nakikita yung balitang yan. Also giving yung itong nangyari sa inyo, an example para pag-usapan nga po for the magandang, sa pinag-uusapan nga po ng House of Representatives ngayon regarding nga po sa mga social media at mga influencers. Ang case kasi ni Aviles, ang pagtingin ko is criminal in nature, kaya ang tamang venue para sa kanya ay ang mga korte natin. So, nag-file ako ng search warrant, nag-request ako ng search warrant sa ACG, at ang ACG ay ang nag-apply para sa korte at sila ay nakakuha ng search warrant. Sinabi po ni Aviles na yung ginawa pong pagkuha ng mga cellphone niya at saka ng kanyang mga PC at pagpapakialam doon ay tampering with evidence daw po. Ano po masasabi ninyo dito, sir? Well, dalawang bagay lang yan. Hindi ko alam kung knowingly gumagawa na naman siya ng fake news or talagang medyo may katangahan lang talaga. Pasensya na. Parang may katangahan lang talaga siya. Ay, akala ko pa, smart itong mga DDS na to. Pero pinapakita niya lang na medyo hindi niya na alam kung ano nangyayari ang pinagkagawa niya at saka consequences. Ito ho yun. Ayan, nakita niya mga kababayan na, di ba, nag-iiyak itong si John Abinis dun sa kanyang live. Yung vlogger na sinampahan ng demanda ni General Torre na nababaan ng search warrant na naging dahilan para makuha yung kanyang PC at yung kanyang cellphone. Di ba mga kababayan, nag-iiyak dun sa isang live na sinasabi na nagipit daw, nasikil daw yung kanyang karapatan sa malayang pamamahayag mga kababayan. And then, tinawag niyang demonyo, mukhang pera, etong si General Torre. Ngayon, ang sagot ni General Torre mga kababayan, akala ba daw ni General Torre matatalino yung mga DDS na yan? May utak yang katulad ni John Abinis na yan. Hindi ata alam nitong si John Abinis mga kababayan yung proseso, lalo na kapag nababaan ka ng search warrant. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Nag-post siya ng isang libelous statement. So, prima facie evidence yan. Nag-complain ako sa ACG at ang ACG ay pumunta sa judge at humingi ng WSSECD, warrants to search, seize, and examine computer data. So, ang ginawa ng judge, tinignan ng aming ebidensya, sino nag-post na yan? O ito, anong pangalan yan? Ito, anong address niya? Ito, anong ginawa niya? Ito po, o libelous yan. Sige, sigurado ba kayo na siya ang may gawa niyan? Yun ang tanong ng judge yan. Opo, ito pong address niya. Ito po ang aming ebidensya dyan. Yeah. Ngayon po, para mabuo ang kaso, pwede ba pahingi ng search warrant para ma-seize namin ang kanyang computer, ang kanyang cellphone na ginamit para i-post ito. So sabi ng judge, okay, I have reasonable necessity, at ito, nakakita tayo ng prima facie evidence at ito ang warrants to search and seize and examine data. So, legal ang pagpasok sa kanya. Pinasok ang bahay niya, kinuha ang kanyang cellphone, kinuha ang kanyang PC, computer. At in accordance with the directive of the court, in-examine. May examination at saka kinumpiska at dadalhin sa laboratorio para masigurado na talagang kanyang ginawa itong krimen na nirereklamo ko. Kaya po itong pinagkaiba doon sa series ng bomb jokes na ginawa ng isang bata dito sa Quezon City na ako ang district director. Ayaw niya ng klase, nag-bomb jokes, sunod-sunod, nagkasali-sali. Na-identify namin ang kanyang Facebook account. Ni-request namin sa Facebook kasi hindi ko alam kung ano ang... ito, makinig ka, John Abinis, kung sino yung isang dahilan kung bakit natunton kung nasa saan yung location mo. Ito, makinig ka, John Abinis. Kasi hindi lang naman kasi yung korte yung nagbigay ng search warrant, nagbaba ng search warrant kina General Torre. Kung hindi mga kababayan, pati si Meta, pati si Facebook, ibinigay di umano mga kababayan yung impormasyon na hinihingi po ng kampo ni na General Torre. Ganun na pala ngayon mga kababayan, kapag ikaw ay may ginawang krimen or may ginawa kang paninira, lalo na't idinadaan sa legal yan, talagang nakikipagtulungan yung mga platform mga kababayan, especially ang Facebook, YouTube mga kababayan, para ma-identify yung tunay mong pagkakakilanlan, kung saan ka nakatira mga kababayan. And then, doon din makikita kung talagang may actual malice yung ginawa mo na paninira laban doon sa ibang tao. Di ba sa Facebook niya ipinost yung paninirang yon laban kay General Torre. So ngayon, pakinggan pa natin to. Policy ng Facebook regarding this matter, pero sasabihin ko na rin, pag terrorism-related cases, ibibigay ng Facebook ang pangalan mo. Mag-bomb joke ka dyan na nagtatago ka sa likod ng Meta platform, ibibigay at magko-cooperate sa authorities ang Facebook. Yan, diba? This is very good for them, being a responsible citizen. Yan ang ginagawa nila, especially pag terrorism cases. At pag may mga krimen at may paliwanag sa kanila na totoo nga, may krimen na ginagawa sa kanilang platform, sigurado,
I-coordinate na agad sila nila. sa authorities, Yeah. especially kung may court order, ibibigay nila ang identity mo. At ang pulis, darating sa bahay mo, gamit ang identity na ibibigay ng Meta sa inyo. Okay. One quick rejoinder, General, yung pong pag-examine dun sa mga cellphones and laptop ni Abines, meron na pong resulta? Yan. Ito po, Lunes pa lang, ngayon pa lang nag-open ang laboratory. Okay. Nagsisimula na po. Pero yung field examination, nakita na po yung mga hinahanap na ebidensya. Alright. It's just a matter of reducing it into an affidavit Oo. para maging legally tenable. Ah. Magkaroon din siya ng pagkakataon na mag-refute ng kaso. Walang pinag- So doon sa mga cellphone daw nitong si Abines may nakita ng ebidensya. Kaya nga mga kababayan, kailangan ni Abines na magaling na abogado na magtatanggol po sa kanya at magdidepensa po mga kababayan sa kanya. Kasi nga, yung kanyang mga gadget, yung kanyang computer, yung kanyang cellphone mga kababayan, especially yung kanyang cellphone, may mga nakuha ng ebidensya etong sino General Torre na makakapagdiin sa kanya na talagang intentionally yung pagpapakalat niya ng fake news laban po kay General Torre, yung paninira niya laban kay General Torre. Kaya nga ito yung sinasabi ko mga kababayan, doon sa ibang mga vlogger dyan, iwasan yung magpakalat ng fake news hanggat maaari. Pagtuunan nyo ng pansin ang pagre-research, pagtuunan nyo ng pansin ang pagkuha ng mga balita na may sapat na ebidensya at resibo para hindi po kayo nababalikan. Tulad nito, gumawa ng nag-edit ng muka, inedit yung muka, ipinatong doon sa katawan ng isang taong nakaratay sa ospital. Doon pa lang mga kababayan, talagang intentionally na gusto niyang manira. Ang nakakapagtaka dito mga kababayan, ano ba napapala nila? Kapag ka naninira sila, mamaya malalaman natin. Anyway, pagpatuloy pa natin. Kaiba yan sa mga paghihingi ang mga videos na inyong kinuha na kailangan merong affidavit yung kumuha So, Okay. ngayon para ma-authenticate ang video. Okay. General, we'll leave it there for the meantime. Maraming salamat po, General Torre, and we'll talk to you again soon, sir. Salamat din, sir. Salamat din, ma'am. Thank you, General. salamat sa Ingat inyo, po. mga Good morning. Magandang umaga po. Police Major General Nicolas Torre, Chief ng CIDG ng PN. Ayan mga kababayan na kung titingnan nyo mabuti, isusunod etong si Jay Sonsa. Di ba maliwanag naman na sinabi ni General Torre na isusunod niya etong si Jay Sonsa, pinagtuunan niya lang talaga ng pansin eto pong si Abines mga kababayan. Kasi nga si Abines yung pinagmulan or yung source mga kababayan ng fake news laban po dito kay General Torre. So ngayon di ba magtataka kayong lahat, bakit ba yung mga yan nagpapakalat ng fake news? Ano ba yung napapala ng mga yan? May nakukuha bang benepisyo yung mga yan dahil sa pagpapakalat nila ng fake news? Dahil po sa paninira nila kay PBBM? Ngayon mga kababayan, may nakita tayo na nagsisirculate sa social media na post mga kababayan about po dito. Nasaan ba yun? Yan. Unahin muna natin to. About po dito mga kababayan, sa screenshot na ito na kung saan may isa pong group chat or group sa Facebook mga kababayan na ang pangalan ay President Sara Movement or yung siguro mga sumusuporta ito kay Sara Duterte. At dito mga kababayan, nakita po natin, ito po yung nasa social media na nagsisirculate na po yan mga kababayan ilang araw na. And then ito naman po ay group chat, kaya hindi po tayo maaanuhan dyan ng Data Privacy Act kasi yan po mga kababayan ay marami ang mga member dito. So ngayon kung titingnan nyo, sabi dito ni DDS President Sara Movement, eto daw, guys, magpakalat lang kayo ng pagsuporta sa mahal nating Pangulo na si Sara. Yung pong 50k per group po ang hatian ng bawat members. Depende po iyan kung ilan po kayo sa isang grupo. Kaya kung titingnan nyo, di ba sinasabi ko sa inyo, bakit sobrang dami sa social media mga kababayan ng mga sumusuporta kay Sara Duterte. Samantalang kung titingnan natin sa actual, mas marami yung sumusuporta kay PBBM. Pero kapag kadating sa social media, sobrang dami nung akala nyo sumusuporta kay Sara Duterte na naninira at nagpapakalat ng iba't ibang klase ng fake news laban po kay PBBM. Dahil po yan dito mga kababayan, kung etong ang grupo, di umano, nabibigyan ng 50,000 per group mga kababayan, sa tingin nyo magkano ang bigay doon sa mga vlogger? Di ba mga kababayan? Sa tingin nyo magkano yung ibinibigay na halaga doon po sa mga vlogger ni Digong mga kababayan, especially yung mga vlogger na malalaki yung kanilang subscriber? Piyado, malalaki ang bigay dyan. Katulad, di umano di ko naman sinasabing totoo, hindi ko din sinasabing hindi. Katulad ditong sina Banat Bay at netong sina Maharlika. Sa tingin nyo magkano ang bigayan sa mga yan? Di ba? Kaya yung sinasabi ni Nino Barsaga na ang pagkakaalam niya nasa 100,000 pataas yung bigayan doon sa mga vlogger ni Digong, talagang possible na baka totoo po yun.
Di ba mga kababayan? So ngayon kung titingnan nyo, sabi dito, nagpasalamat itong isang DD-shet mga kababayan. Salamat po ma'am. Basta po ipagkalat natin ang paninira sa Bobong Marcos o Bobong Marcos. Maghintay lang po kayo ng next na gagawin sa susunod na araw. Sabi dito, ma'am, sa Twitter po kayo mag-register. Yan yung sabi ng isang nag-comment mga kababayan. Pero kung titingnan nyo, laki ng 50k 50k per group mga kababayan ang bigayan po dyan. Kaya kung titingnan nyo, gano'n na lang karami yung inaalagaan nilang troll na bumibira laban po kay PBBM. Lalo na sa Facebook ngayon, lalo na sa TikTok mga kababayan, talagang dinudurog nila doon ang presidente. Kaya pala naman, kung may paambon, kung may padulas, talagang dadami ang mga yan. Pero kung walang bayaran yan mga kababayan, sa totoo lang, ewan ko lang kung mag-ingay yung iba dyan at ewan ko lang kung gumawa ng mga dami account yung iba dyan para masira lamang ang gobyerno po. So yan siguro mga kababayan, yung isang dahilan kung bakit yung mga katulad ni John Abines, ni na Jay Sonsa at nung iba pa na mga vlogger na sumusuporta kay Duterte, ganun na lamang po katindi ang paninira laban po sa ating gobyerno. Kasi nga mga kababayan, kung ikaw ay bayad, talagang gagawa ka ng fake news, masira mo lamang ang ating gobyerno kasi nga bayad ka. Kita nyo yung instruction dito, basta po ipagkalat natin ang paninira. Ayan sa Bobong Marcos. Yan yung pagkakasabi dito. Yan yung kanilang misyon. Ang sirain lang, ang magkalat lang ng paninira kay PBBM, may 50k na yung isang grupo na paghahati-hatian. So ngayon, mga kababayan, maliwanag naman na yan po yung agenda nila kung bakit sila naninira laban po sa ating gobyerno. Kaya nga yung ipinapahid nila sa amin, yung mga nagko-comment dito na akala nyo, taga-suporta ni Digong, mga kababayan, natatanungin kami kung magkano, yan po ay tumatama po sa kanila. Sa kanila yan mga kababayan mismo, tumatama. Kasi unang-una, sila yung bayad. Kasi may mga patunay na ganito. At ang isa pa dyan mga kababayan, kung mapapansin nyo, yung biglaang pagpapakalat ng fake na survey, sila rin yung may kagagawan yan. Kasi nga kung bayad sila, gagawin nila ang lahat para lamang pumasira at mapamuka sa publiko na mahina ang presidente po natin. So ngayon mga kababayan, maliwanag na yan po yung agenda nila kung bakit sila nagpapakalat ng fake news laban po kay PBBM.